Sinabi sa akin ng Yaawa, kumuha ka ng isang malaking balumbon at isulat mo rito gamit ang isang karaniwang panulat, Maher Shalal Hashbaz. Kaya't ipinatawag ko ang pari na si Urias at si Zacarias na anak ni Jeberchias bilang mapagkakatiwala ang mga saksi para sa akin. Pagkatapos ay nakipagdalik ako sa babaeng propeta at siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki at sinabi sa akin ng Yahweh, pangalanan mo siyang Maher Shalal Hashbaz sapagkat bago matutunan ng batang ito na sabihin ng ama ko o ina ko, ang kayamanan ng Damascus at ang nasamsam sa Samaria ay dadalhin ng hari ng Assyria. Muling nagsalita sa akin ang alahaya. Dahil tinanggihan ng bayang ito ang malumanay na umagos na tubig ng silo at dagalaki na Rezen at sa anak ni Remalias, kaya't ang Yahweh ay magdadala laban sa kanila ng malakas na baha ng tubig mula sa Euphrates. Ang hari ng Assyria kasama ang kanyang buong kapangyarihan, aapaw ito sa lahat ng kanyang mga kanal, lalampas sa lahat ng kanyang pampang at tatakbo papasok sa Juda. Umaalingaso dito, daraan sa loob nito at aabot hanggang leeg ang kanyang kakaladad ng mga papak ay lalatag sa luwang ng ilong Praeno Emmanuel. Magtaas kayo ng sigaw ng digmaan, kayong mga bansa at kayo'y mawasak. Makinig, kayong lahat na malalayong lupain, maghanda para sa labanan at kayo'y mawasak. Maghanda para sa labanan at kayo'y mawasak. Magbalak kayo ng inyong estratehiya, ngunit ito'y mabibigo. Magbanukala kayo ng inyong plano, ngunit hindi ito mananatili sapagkat ang Yaawa ay suma sa atin. Ito ang sinabi ng Yahweh sa akin, nang ang kanyang malakas na kamay ay suma sa akin. Binabalaan ako na huwag sumunod sa daan ng bayang ito. Huwag ninyong tawagin pagbabanta ang lahat ng tinatawag ng bayang ito na pagbabanta. Huwag kayong matakot sa kanilang kinatatakutan at huwag kayong mangamba rito. Ang Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang siya lamang dapat ninyong ituring na banal. Siya ang siya lamang dapat ninyong katakutan. Siya ang siya lamang dapat ninyong pangambahan. Siya ang magiging isang dakong banal para sa parehong Israel at Juda. Siya ay magiging isang batong sanhi ng pagkatisod at isang batong nagpapabagsak. At para sa mga mamayan ng Jerusalem, siya ay magiging isang patibong at isang silo. Marami sa kanila ang matitisod, sila ay mabubuwal at mapapali. Sila ay masisilo at mapipihag. Itali mo ang patunay na ito ng babala at tatak mo ang kautusan ng Yaawa sa gitna ng aking mga alagad. Ako'y maghihintay para sa alahaya na nagkukubli ng kanyang mukha sa mga inapo ni Jacob. Ako ay magtitiwala sa kanya. Narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Yaawa. Kami ay mga tanda at sagisag sa Israel mula sa Yaawa, makapangyarihan sa lahat na tumatahan sa bundok ng Sion. Ang dilim ay nagiging liwanag kapag may nagsabi sa inyo na kumonsulta sa mga mangkukulam at mga espiritista na bumubulong at bumabulong. Hindi ba dapat ang isang bayan ay sumangguni sa kanilang alahayat? Bakit sumangguni sa mga patay para sa mga buhay? Sumangguni sa kautusan ng alahaya at sa patunay ng babala. Kung sino man ang hindi nagsasalita ayon sa salitang ito, sila ay walang liwanag ng bukang liwayway. Lupahang napabalisa at nagugutom. Sila'y gagala sa lupamuing kapag sila'y nagutang ng lupa. Sila magagalit at tumingala sa langit. Susumpahin ang kanilang nahangay at ang kanilang Diyos. Pagkatapos ay titingin sila patungo sa lupa at makikita lamang ang pagdurusa at dilim at nakapangingilabot na kadiliman at sila itutulak sa ganap na kadiliman.